Okay, thank you. Yay! Wow, so natin dito. Thank you, Lord. Good morning, guys. Good morning, world. Isa na namang magandang araw ang binigay sa atin ni Lord. Isang magandang panahon to explore the world. So, by the way, ngayon pala yung first full day natin dito sa Ho Chi Minh. At syempre, isa na namang full pack and full of activities na araw na to kasi susulitin talaga natin kung ilang araw lang yung inalaw sa atin para mag-live sa work. So, for today, lakad na tayo. Punta tayo sa ating meeting point para sa ating tour. Pupunta tayo ngayon sa Cu Chi Tunnel. I-explore natin siya. So, habang ako'y naglalakad papunta doon, so marami tayong activities ngayon. At isa sa mga pupuntahan din natin mamaya is yung Landmark 81. So, i-appreciate natin yung beauty ng Ho Chi Minh. Lakad lang tayo ngayon kasi malapit lang yung meeting point nun. By the way, binuko ko pala itong tour na to sa Klook. Yung pinili ko is yung small group lang. Kasi gusto ko makabalik kami kaagad para makapag activities pa tayo. Okay. Lakad-lakad lang tayo. Punta na tayo dun sa meeting point. Okay, ito ang ating van. Thank you. Yan. Ang cute ng aming van. Yes. At the front, leave you your full name here and then your birth. This is the rule for the traffic law in Vietnam. Alright. That's on messenger on the van. Need Okay. to fill. Feel alright. Yes. Alright. Ang bango ng sasakyan at mukhang bago. Okay, see you. We're on our way to Cu Chi Tunnel. At mahaba-habang biyahe ito. Rest muna tayo. Let me say a warm welcome all of you to Vietnamese, especially in Ho Chi Minh City. Yeah. And now we will go to visit the most historical site of Vietnamese. For we get some information about the Cu Chi. I think I will tell you a general information about the Ho Chi Minh City. Because Cu Chi belongs to Ho Chi Minh City, as it located far away around 70 kilometers from the Cu Chi to the center of Ho Chi Minh City. I mean the center is the District 1. Okay, dito na tayo sa first stop natin. Tawag nila dito resting area or resting area. Yan. Kung saan nandito yung mga victims ng herbicide sa Cu Chi. Kaya binigyan sila ng government nila ng special place para sa kanila to commemorate yung mga sakripisyo ng mga ninuno nila noon. So, nandito tayo ngayon. Ayan. Ayan yun sila. Kasi dapat sundan pala natin yung nag-i-explain para maintindihan natin. So, bali may separate na local tour guide na nag-i-explain. Hindi yung tour guide natin. Iba yung nag-i-explain. You get a big seashell from deep ocean. If you push seashell under the light, you can see the rainbow color like this. This is the real water part. After that, they cut out like this. And then they spin the stone to make the seashell flat and then they begin rolling on top. After that, they use hand shoulder to cut following the picture rolling before. And after that, then they stick them together. Tightly like this. Wow, nice! And then they inlay Ang on galing, it. grabe. Very, So after inlay. detailed. So, ganyan. Yung ginagawa nila, ang hirap. Grabe, ang galing nilang lagari-lagari. Yan ang finished product. Made out of shell. Okay, after nun, And here the polishing. Ah, After yung you lay polishing. extra lay mortar apart, they cover lacquer on top.
and then they put on the shelf here where it dry. Make it dry about 3 days, and then Oh, we begin 3 days. polishing by wet stone and sandpaper with water only. The first time we use wet stone polishing, and then we use sandpaper polishing again. We're polishing until the bitter very smooth, about 22 times. 22 times yung pag-polish The last daw. step, please. Okay, so ito yung last step daw para ma-finish na yung product. This is the last step, shining. We use car cream May and shining shining. by hand. To put only pipe palm. Put until the car cream dry and you feel the hand is hot. Okay, More hot, ganun more pa siya. shining. Ayan, para mag-shine. Before shining and after shining. Before, okay. Wow. Tayo ng difference. Yeah, nice. Yeah, all the products So we this got is the here, last. we display in the Finish. showroom. You Finish. can look around. If you like, you can get some things for handicap. Finished And we are product. listening, we come to our showroom. Alright. Ito na yung showroom. Tayo na sa atin. Pwede tayo. We can buy from here. Yeah, of course. Okay. Okay, bumili tayo ng ganito dito. Medyo pricey siya. Kaya lang, gusto ko kasi talagang magkaroon ng ganitong design. Kasi may popular restaurant doon na may ganitong display. And kasi meron kaming picture ng mga friends ko with that kind of pose. So, gusto ko magkaroon ng remembrance. Papakita ko yon dito. Yung picture namin na ginaya namin yung mga Vietnamese na babae na nakatalikod. Ayan lang. So, punta na tayo sa Cuchita na. 1 hour later. Okay, nakarating na tayo dito sa Cuchi Tunnel. And, ayan. Ang ganda ng place. So, ito kaagad yung bubungad sa inyo. Okay, ang time is 10:36 kami nakarating dito. Bali, umalis tayo ng Saigon. Ay, sorry. Ng main city, District 1. Alas 8. So, nakarating tayo dito 10:30. Okay, dito muna kami sa una. Yan. Diyan. So, dito yung first activity natin. Pag sa doon sa small group na kinuha natin sa club, papatryin tayo dito yata ng ating tour guide. Oh, okay. Someone is going to try. I'll go on the other side. Try natin sumakay. Yeah. Okay. Wow! Ay! Hi! Wow! Wow! Kunwari, ano tayo? Pilot. Ooh! Okay, nice. Nice. Thank you! Yay! Thank you! So, after nyo dun sa may mga first display na pwede picture-picturean, pag-picture-picturean, may mga displays din dito ng mga bombshell, ng mga guns na pwede nyong pag-picture-picturean din bago pumunta sa Cuchi Tunnel. So, sa tunnel na mismo. So, ngayon start na ng ating lakaran. Pasok na tayo sa forest. So, dati daw, wala talaga tong daanan, yung tunnel na to. Pero dahil sa tourist, gumawa sila ng daan para yan ang matadaanan ng mga tourist para makapakita tong tunnel na to. At saka yung mga, may mga air holes daw dito para makahinga sila sa ilalim. Papakita niya sa atin. Ito na yung una. And in the past, this was made by ground only, and you will doesn't know. You just think this is the animal neck because you are in the forest and the animal neck is too much. But this is the air hole. That May air means we hole. had a hole to get the air inside the tunnel. Nanonood daw muna tayo ng historical movie. Yan, dito yan. You can see the red one
in the Củ Chi area. ni-explain niya muna sa amin yung In the map the working area of the soldier. bago raw kami the manood pickup. ng movie. The line one. Okay, start na mag-movie watching. Immense with its gentle waters, fondling the waves night and day. A few moments later. So, papakita nila sa atin yung kanina nakita natin yung mga different parang mga room dun sa tunnel na ginawa nila. So, ito daw yung waterway. So, yung waterway na to is 5 meters daw yung haba niya. So, yung bawat chambers dun sa tunnel nila ay may iba't ibang function. So, ito kung saan kumukuha sila ng tubig noong time na yon. Kita try nating pasukin. Okay, papasok na tayo. Water well pala. Akala ko waterway. Yeah. We're going to the water well. Okay. Ayan na. Okay. Pinalaki na nila nito pero masikip pa din siya. Oops. Kailangan kumapit-kapit ng gusto. Tsaka ingat lang, baka matapakan mo yung kamay ng kasama mo. So, pinalaki na nila to, pero masikip din siya. Yes, this is the water well. You can see the water in here. Ay, okay. Ito na That's the pala yung reason why water. the people they have the well. water to Yeah. live in here. Yes, you can see it's the water well. Mhm. Okay, let's Doon go siya nanggagaling. inside. Inside here, a lot of road will be have inside here, but all of them will be blocked. Define of your loss. And anyone else who want to take a picture or video, let's make your cell phone. Okay. Video. Umupo na ako. Okay, Para lang let's go. maging komportable ako. Let's go. Turn around. Say hi. Okay. Okay. Turn around. Okay. Let's go. Go straight. Okay. Go Okay. straight. Thank you. Turn around. Okay. Go straight to this. It's already Yes. recording. Slowly. Okay. Slowly. Slowly. Okay. Thank you. Okay. Kasyang-kasya naman pala ako. Okay. Kasya ako. Kasi maliit lang to. Hindi siya mahirap for me. Mahirap lang kasi kumbaga nakatukod-tukod ka lang. I don't know. Ayan. Welcome to the light. Nakakapagod siya kasi di ka nakatayo ng straight. Pero kung medyo malaki-laki kang tao, medyo mahirap siya. For me, it's okay kasi pitit lang tayo. Mapagod siya kasi ano yun? Parang nagdadakwok yun. Parang ganun yung description. So yun. Kung claustrophobic ka, medyo matatakot ka sa loob. May mga ilaw din naman siya doon. And, ayun. Hindi mo na kailangan mag-flashlight kasi may ilaw din naman. Okay, after dito sa underground water well, doon na tayo sa hidden door. Yun na yung tumatago. Nagka-camouflage at tumatago. 9, 10. Squat. This one. Ay, When you go okay. inside here, turn round and go straight. We will be exit on the gate over here. Go in one and exit in one. Okay. And how you go inside? Easy. The first thing, easy. 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 Stand on here. Mhm. Sit on the ground. Easy. Slowly. Put your hand inside the step. Okay. The last one will be carry the door. You can will see inside the door. Their head. Mhm. Okay, for carry your hand. Straight your hand. Straight your hand. Easy, easy. Calm down. Slow down. Step by step.
Oh, they're coming out for that. All right. Now does anyone want to go from here? Turn round and go straight. We will meet you on the exit gate. Okay, who wanna try? So, tip pala guys, kung gusto nyo itry yung yun yung hidden door, kailangan hindi kayo naka light color. Kasi may mga time na moist siya kahit na maaraw. So, madadamihan tayo. Okay, slowly. And please help him to set the door for him. Ay, Easy, ayan. easy. Okay. Help him. Put your hand inside. Your hand inside. Your hand inside. Okay, so mabigat siya. Pag itatry nyo yun, Okay. Straight your hand. straight daw yung hands. Yes, Yan. straight forward. Right, slowly, guys, inside. Slowly, carefully. Straight. Good job. Close the door. Bye. Bye! Turn right and go straight. Alright, we will meet him on the other side. So, aside from light colors, huwag kayo magla-light colors. Huwag din mag-i-skirt or dress para matry nyo yung hidden door. So, dito na siya lalabas. Abangan namin siya dito. Hello. Hi. Welcome to New Yun. City. Welcome back! New City. Yay! Okay. You're back with us! Mabuhay. Okay, I will try. Okay. Okay. Really little girl. Yeah. Put the hands Okay. up. Straight your hand. know before I let go. Yeah, you can let go. See? I'm back! I'm back from under the earth. Yay! I thought I will get lost. Okay. Thank you. Okay, so pinush pa rin natin yung dun sa hidden door. Yan, pero okay naman. Hindi naman masyadong nadumihan yung aking shirt. And another tip pala, magdala kayo ng tubig. Kasi nakakauhaw. Lalo na pag summer dito, for sure, mauhaw kayo. This one is the original tunnel. This is the original tunnel daw. You can see small hole like this one. So, you never touch this one. This is original how it looks like. Yes, and we Okay. can go inside them. Okay, so this is naturally preserved original tunnel. So they did not touch it and nobody can go there. Ito, aray ko, kitchen bunker nila. Oh, ito yun. Ito naman yung kitchen bunker. Grabe. Wow! May dining room. So, tara na. Lunch na ba? Lunch time. Parang medieval. Oo, tsaka parang sa atin din lang. No? Yung mga unang unang panahon sa probinsya, ganyan. Tada! Dining room. I thought this is where we're going to have lunch. So yung mga ibang bunker, pinalaki na rin nila talaga para mapapasukan siya ng mga turista. So yun, maraming bunker yung pwedeng ma-try sa Puchay Tunnel sa Klook na small group. Pinapatry talaga halos lahat. So magsasawa ka. So may kasama, if you're wondering kung kaya ng mga senior, parang medyo mahirapan sila. Pwede naman nila skip yung ibang mga bunkers. Pero may kasama kaming senior na at lolo-lolo na and kinakaya niya. So, siguro kasi active siya or talaga physically fit siya. So, kinaya naman niya. Pero kung pag may mga anak kayo na maliliit at saka senior na hindi na masyadong physically fit, pwede nyo skip yung part na mga pag sa bunker. Okay, hugas na ng kamay, kakain na. Sinyales na kakain na kami. Ito na yun.
Ay, ito pala ang kasama sa kanila, kamuting kahoy. And this is the In short sa atin. the sauce, In other the words, sauce of the cassava. kamuting kahoy. This is the same. The sauce was made by peanuts, sugar, and salt. Try. Let's try. 2,000 years later. So, dito yung shooting range. May option kayo na pwedeng i-avail nyo to. Ito yung prices. Papakita ko sa inyo pag in case na gusto ninyo mag-shooting range. Ayan. So, 75,000 per bullet dun sa AK-47. Pero minimum of 10 daw yan. Kasi sa isang pag pull mo ng pistol is 3 bullet na kaagad yung lalabas. So kaya minimum of 10 yung kailangan mo. So 75,000 times 10. So yun siya yung price kapag mag-opt ka na try dito sa shooting range. Yan. Pero most of us hindi na nag-try kasi medyo mahal, medyo pricey siya. Sinamahan lang namin yung isa namin kasama na nag-try. So after this, uwi na kami. And that's it for our Kochi Tunnel half-day tour. Hindi na natin in-avail yung may Mekong Delta kasi gusto pa natin maka-tour around sa Ho Chi Minh. Okay. A few moments later. And we are back to the city. So, dito na ulit tayo sa District 1. Dumiretso muna tayo dito sandali sa may Books Street. At tapos maghuhulog lang tayo ng postcard sa post office bago tayo pumunta ng landmark 81. So, sunset pa naman yung gusto nating habulin. So, dito tayo bibili ng postcard sa Book Street kasi para makapapili tayo ng mga magagandang postcard na ipapadala kasi medyo siksikan dun sa post office kanina, chinek ko. Tapos, same price rin lang naman sila, 30,000 Vietnamese dong yung price. So, at least dito hindi ka makikipagsiksikan. Mas less yung crowd. Makakapili ka pa ng mas magaganda. So, pili tayo ngayon dito. Ayan, yung Book Street. More on mga libro-libro lang. Aura-aura, picture-picture, ganyan. Marami nagpipicture-picture actually dito. Tapos, medyo magulo siya ngayon kasi maraming construction na ginagawa around. So, pili na lang tayo muna ng postcard na ipapadala natin. So, yung mga prices dito, kanina tinignan ko na doon, 30,000 dong. So, dito rin meron mga mura, may 12,000 dong dito sa Book Street pag dito ka bibili. Mga card, yan, ganyan. Ito, postcard, 30,000. Same lang sila. Same lang halos sila ng price doon sa post office. So, dito at least less crowd. Makaka-take time ka magpili-pili. At cute din yung mga design nila. Parang feel ko to. So, yun. Yan. Pili muna ako, tapos papadala tayo sa post office. Magkatabi lang sila kasi actually. As in, super lapit. Kasi sa likod yan yung Notre Dame Cathedral or Church. Hindi pa siya tapos hanggang ngayon. So, nakita na rin natin yan siya kagabi sa sightseeing bus tour na mas maganda kasi full Christmas light siya. Okay, pili muna ako. Okay, done na tayo sa pagbili ng ating mga postcard na ipapadala. So yan, nakikita ninyo yung Book Street. Ginagawa talaga siyang photoshoot, aura-aura area. Diba? Kahit saan. Pang ano talaga siya. Pang picture-picture. Okay. Punta na tayo sa kabila. Yan yung mga ano niya. Mga ibang mga binibenta dito bukod sa mga books. Souvenir. Ay, ang ganda nito. Ang mahal siya. Okay. Lipat na tayo sa kabila. So, ito yung Notre Dame Cathedral. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naaayos. Parang 2027 pa yata ito siya. Matatapos yung construction renovation niya. Then after that, after mo dito sa Book Street, ayan lang yung post office. Yan. Eto, dito. Yan. Okay. So, magkakalapit lang siya.
Ito na, pasok na tayo ng post office. Okay. Ang dami ring tao dito ngayon sa loob. Wow, sobrang ganda nung kanyang ceiling talaga na design ng post office. At super dami ng turista. I think December is quite busy talaga dito sa Ho Chi Minh. Kasi maganda yung weather, hindi sobrang init. Tapos, ayan, festive yung paligid kasi maraming lights, Christmas lights. Okay, let's see kung magkano yung padala at itanong natin kung gaano katagal bago makarating ng Pilipinas kasi curious ako. Okay, ayan no, yan yung mga namimili-pili dyan. Nagsisitambakan silang mamili. Ako nakapamili na. So, 33,000 daw yung, hindi ko kasi nakita ko sa listahan nila kung nasaan yung Pilipinas ko, pero 33,000 dong ang magpadala ng postcard sa Pilipinas. Okay, try natin magpadala. Hanap tayo ng pen. Dito tayo. Padala tayo ng postcard sa ating mga friends. About a month daw kapag magpapadala sa Pilipinas ng ganito. So tapos na tayo dito sa Saigon Post Office. So pupunta na tayo ngayon sa Landmark 81. Nakarating na tayo dito sa Vincom Center. Yan. And we'll see kung ito ba yung entrance papuntang Landmark 81. Magtanong muna tayo. Nag-grab bike lang tayo papunta dito for 29,000 dong. So mga around 60 plus 65, mga ganun siya. So check natin. Wow. Parang yung outfitan natin parang hindi masyadong bagay dito sa mall na ito ngayon. Mall pala itong Vincom Center. Ayan siya. Okay, so hanapin natin yung anuhan ng Landmark 81. Somewhere here. Sana may mga information ano sila, no? Office agad or desk pagpasok mo ng mall, no? Para may matatanungan ka kaagad. But anyway, hanapin na lang natin. I-find out natin. Ay, ayan, may nakita tayong guide. So, bababa tayo. Kasi ito yung Landmark 81 Skyview. So, bababa tayo. Let's go down sa L1. Ito yan na. Yan, L1. Diyan kayo bababa. Pagpasok lang dun sa kanina, yung sa pinasukan ko, kumanan ako. Yung kanina, naglalakad tayo pagpasok natin. So, kumanan ako. Ay, ayun na. Kita ko na siya. Yung desk nila, ayan pala. Yan. Yan. Katabi siya ng Dragon Hotpot. So, sa L1, bababa kayo. Pagpasok ninyo dun sa Vincom Center na entrance, dumiretso lang ako, tas kanan, tapos diretso, tas may L1. Hanapin nyo yung L1 na pababaan. Mayroon doon. So, ito na yon. Okay. Binili ko pala tong sky view sa Landmark 81 sa Agoda. Ito tayo. Nakuha na natin ang ating ticket. Ayan. Pagtapos doon, may guide din naman agad. Makikita nyo dito. Yan. Landmark 81 Skyview. Okay. Sana konti lang ang tao. Thank you. Okay. You go straight down. Ay, may scanning. Wait lang. Eh, tama ba? Ay, parang wala naman. Dito agad yung picture. Borrow your ticket, please. Yes. Okay, you can leave your bag on the table. Okay. So, leave daw yung bag. Para maganda yung picture natin. Okay, papakita nyo lang yung voucher niya sa kanya. Behind the white line. Okay. Here? I have to step in? Okay. Okay.
your t-shirt. Okay, it takes a moment. Okay, smile, breathe here. Okay, one more, another pose, please. Yeah, okay, please breathe here. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, bye. Ayan, buti na lang may mga kasabayan tayo. Hindi na tayo maliligaw. May hirapan. First, you go to the passage next to the Sushi Key restaurant. Take the elevator to the 79th floor. 79th floor. So, mag-elevator tayo. Sa-stop tayo sa 79th floor. Pagkatapos, lalakad daw tayo sa 82. 81st. Ayan. Sabay tayo. Hindi tayo maliligaw. Okay, bababa na tayo dito. Sa 79th floor. So, parang 2 minutes lang siya. And ito na siya. Guys, sobrang ganda. Ayan. Wow. Look at the view. Upo tayo. Try natin to. Yan. Okay, upo tayo. Matatry na natin. Ay. Yehey! Wow, ganda. Okay, ayan. Di ba? Ang ganda ng background. Tapos nakaupo ka dito. Tapos muni-muni. Harap tayo doon. Ayan, yung sunset. Perfect yung time. Ang oras na umakyat ako ngayon dito is 5:06. So, akyat kayo guys ng mga ganitong oras. Okay. Tapos doon yung hagdanan na paakyat. Yan. Akyat kayo dito. Akyat na tayo sa taas para maabutan pa natin yung magandang sunset sa view deck na mismo. Okay, dito na tayo. Ay, ang cute dito. Yay! Pwede ka rin magpa-picture dito. Parang cute ito sa mga bagets. Itong area na to. So, parang paikot-ikot lang siya. Hanggang sa makarating ka na dito sa tada! Ayan! Yung view deck. Dito na rin yata yung mga picture kukunin. Pero mamaya na natin kukunin pag ano na tayo. Aalis. Okay, pila na tayo. Okay, yan. Turn na natin. Yan, papasok mo lang ganun. Tapos, yan. Wow! Eto na. Okay. Hi, Ho Chi Minh! So, hindi naman siya nakakatakot. For me, ha? Tapos, glass. Ayan, glass. Uy, sulunod dito. Tapos, pwede namang mag-take time. Kaya lang, nahabol mo syempre yung oras. Okay. So, ito yung dadaanan mo. Yan, dito na tayo. Total, nagte-take time sila. Dito tayo. Wow, solo natin dito. Thank you, Lord. Hindi na sila masyado nag-enjoy. Bumaba sila agad. Sila kuya. Yay! Picture tayo. Ayan, humaba na yung pila. Sa baba. Mag-isa na lang tayo. Pwede naman mag-take time. Okay lang yun. Aantay naman sila. Lahat naman may turn. So, ulitin na natin to. Tapos dito, wala namang time limit. Basta pakiramdaman na lang. Ganun. Hanggang sa magsawa kayo mag-take ng picture. Yay! Okay. This is the view. Tapos hindi rin naman siya nakakatakot. Ayan. Sunset. Wala na yung sun. So, try natin mamaya kapag dumilim na kung pwede tayong umakyat ulit dito. Nagtambay-tambay lang tayo doon. Tanungin natin si Kuya. So, natapos na ako. Ayan, nag-second round na tayo kasi wala na masyadong tao. Pwede naman. Basta walang masyadong tao. Tingnan muna ni Kuya
yung paligid niya. Maraming pila. So, nag-second round tayo para makita natin yung may mga ilaw-ilaw na. Hindi pa siya scene talagang super daming ilaw, pero at least may mga ilaw-ilaw na. Yan. Nagsisimula ng magka ilaw-ilaw sa baba. May konti-konti ng lights bago tayo bumaba. Ayan yung makikita ninyo dito. Ay, ayun, may lights na dito banda. So, wala rin masyadong pila. So, worth it yung pumunta ng ganitong oras. Ayan. Diba? Ang ganda. Grabe. Sana magkaroon tayo ng ganito sa Pilipinas. Hopefully. Someday. Okay. So, that's it sa ating Landmark 81. So, after nito, kukunin na natin yung ating photo. Tapos, bababa na tayo. Yan. So, mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. Kung yung may nakikita ba kayong mga building pa, tapos konti lang yung light, tapos enjoyin nyo lang yung sunset. Or, pwede rin sa gabi para makita nyo yung city lights naman ng Ho Chi Minh. So, yan. Ito yung version ng patakip silim. So, ayan. Okay, done na tayo. So, kunin na natin yung ating picture dito sa booth na to. Yan, pinapili na ako kanina. So, antayin ko lang daw kung nagawa na siya. Kaya umakyat na tayo ng second round. Ayan, nakuha na natin yung ating photo. Let's see. Ayan, so padilim na. Padilim na ng padilim. Ayan. Ayan, by the way guys, ito pala yung VR na kasama dun sa ticket na pagbibili kayo, usually kasama na rin tong VR. So, yan. Pwede kayong mag-ganyan-ganyan. So, nakababa na tayo, guys. Pagbaba na kayo galing sa taas, sa view deck, ang pipiliin ninyo is yung level 3. So, pag nakababa na kayo, ito na yung mall. Nandito na kayo. Yan, sa level 3 na kayo. Tapos, baba na lang kayo kung gusto niyo yung mga restaurant dun sa baba. So, yan yung guide pag sa view deck, Landmark 81 Sky View. Yan. Okay, kain na muna tayo kasi wala pa tayong kain. Hanap muna ka ng pagkain, guys. Ng makakainan, guys. Okay, guys, kakain na tayo finally. Ayan, try natin ngayon tong Putyo, ang tawag. Sana napopronounce ko ng tama. So, puro local actually yung kumakain dito. Medyo nahihiya ako kasi ako lang yung ibang lahi ata dito. Medyo mahirap mag-order dito kasi hindi sila nagsasalita ng English. Pero aabutan naman kayo ng menu nila. So, ito kinain ko, 65,000 dong. So, ito siya. Yan. Hindi, iba yung lasa niya sa pho. So, nakita ko to kasi maraming sasuggest nito na mga locals. So, try natin. Putyo ang tawag nila dito. Sana tama yung pronunciation ko. Tapos, papakita ko rin sa inyo mamaya kung anong itsura ng harapan ng na to. Kainan na to. Tapos, siya? Tayo dito? Mostly local lang kumakain dito. So, parang siyang may mga ito. So, ayan yung halo niya. May ground, I think to, ground pork siguro to. Tapos parang beef ata ito. Tapos may shrimp, mayroong itlog ng pugo, and manipis yung kanyang noodles. Then mayroon siyang side na ito, maanghang sa tabi. Ang sarap niyan, tamis, matamis-tamis lang na malasa yung lasa niya. Sige, try na natin, guys. Ang sarap. Ang sarap. Mas lasa mo yung nangingibabaw yung meat niya. Lasa ng meat. Tapos ito, parang sauce niya. Parang siyang sweet and sour sauce na may bawang. Ganun. Sarap niya. Malasa yung meat talaga.
Tapos yung noodles na hindi ganun kataba. Harap. Kain tayo guys. Okay guys, tapos na tayong kumain dito sa Hutyo ng Van. Ayan, yan yung pangalan niya. Ang kinain ko, Hutyo, ang tawag doon. Yung, basta yung nasa menu niya, yung pinakataas, yung may sabaw. Kasi parang meron yata ring dry. So, dito yan siya sa Hutyo ng Van. Tan.lnv. Hindi ko alam kung paano i-ano siya, pronounce. 77,000 dong yung binayaran ko for the cook at saka yung sa Hutyo na 65,000 dong. And mostly naman yung mga ano nila, pagkain nila is around 65,000. So yun, nakakabusog siya at masarap siya, malasa siya. Gusto ko siya kasi lasang-lasa mo yung karne. Dito lang yan sa may District 1. Siguro ipopost ko na lang yung address niya dyan down below. Okay, after this, magkape-kape muna tayo, mag-chill-chill muna tayo sa La Viet Coffee. So this is our last stop for the day. Nandito tayo ngayon sa La Viet Coffee. So in-order natin yung kanilang mga kakaiba kasi yung coffee nila dito. So gusto natin i-try kasi na-try natin yung egg coffee, coconut coffee, salt coffee, coffee with condensed milk, yung mga regular, ay yung mga popular na ano nila. So something kakaiba naman dito sa La Viet. Nag-offer sila ng actually meron silang pho-inspired coffee pero hindi natin medyo gustong i-try yun kasi baka hindi natin magustuhan. So yung tinry natin, in-order natin is yung cafe mocktail Trai Tak. Ano siya, yung drink na to is yung coffee na may calamansi at may star anise. Pakita ko sa inyo. Mayroon siyang calamansi, may star anise. So coffee na medyo citrusy siya. So let's try. Sarap. Refreshing. So ano siya? Cafe mocktail Trai Tak. Pagta-try ninyo dito sa La Viet Coffee. Basta imagine niyo yung calamansi flavor na iced tea. Tapos lagyan mo ng kape. Parang close to that yung ano niya, tasa niya. Pero mas, in a masarap way. Nandito na rin natin i-end yung ating second day or first full day actually, pero second day na natin dito sa Ho Chi Minh. So yung ginawa natin, simula kaninang umaga, nag-Puchi tunnel tayo. Yung binili ko yun sa Klook, yung binili ko yung small group. And then after that, nag-ano tayo, post office at saka book street. Tapos pwede nyo na rin yung isa ba yung Notre Dame Cathedral. Hindi nyo rin naman mapapasok siya as of the moment kasi 2027 pa yata matatapos yung renovation nun. So, pwede nyo na yung daanan kasi doon rin lang yun sa area na yun. After that, nag-grab na tayo, grab bike tayo papuntang Landmark 81. Then after that, kumain na lang tayo sa Hutyo. Hutyo yun yung kanina, yung noodles na kinain natin. And yung sa place na yun, medyo more on local siya. Parang tatlo lang yata kaming foreigner. Dalawang puti, tapos ako, yung foreigner doon. So, medyo ano sila doon na, hindi sila masyado nakakapagsalita ng English. Anyway, bibigyan naman kayo ng menu. And then, lastly, ito na, yung ating pinaka parang pang-relax is dito sa La Viet Coffee. So, if you want to follow yung itinerary ko na yun, just feel free to message me. And yun yung mga masasuggest ko sa inyo kapag short stay lang kayo sa Saigon. So, okay. So, tomorrow is another full day. So, share ko ulit sa inyo yun. As of this time, enjoy ko muna yung moment ako, magpahinga-pahinga at enjoy yung place. Thank you so much guys. I hope na na-enjoy nyo tong araw na to with me. Thank you for staying with me. Good night and good morning kung saan man kayo sa mundo. God bless you. Ha? Duck again? Alright. May pa-meeting si Mayor. Wagyu course is 3,300,000. Merong Kobe course 4 million. Wow.
millions, millions.